Dadalhin 3 bagay sa loob ng bahay ni Kuya. Ay, ang hirap naman. Siguro, number 1, skincare. Number 2, vitamins. Kasi parang kailangan ng madaming vitamins doon. And number 3, peace of mind. 3 tao sa bahay. Si Khalil, mami ko, tsaka daddy ko. Bahay ko na din, no? Oh. Ayan, mga kapuso, mga kapamilya, I'm inviting you to watch PBB Celebrity Collab. Thanks for watching ATM. There's a new wave of specialty coffee in Quezon City. And in every cup that they serve, talaga namang matitikman mo na meron itong X Factor. Well, technically, X-Wave is a new generation of specialty coffee or new wave of coffee where innovate the coffee into the next level. Of course, we serve specialty coffee quality like graded coffees from SEA. Then, as well as we innovate ideas, we do more of latte art, we do more of pour-overs, and then we specialize brewing and we specialize doing latte art as well. Our specialty coffees came from different countries. At this moment, we have from Latvia, Amsterdam, Vietnam, and then Brussels. Para maging unforgettable ang kanyang unang pagbisita sa Farm to Table, ipinaranas natin kay kapuso comedian Rebecca Ravanes ang exciting at unique tasting experience atin ng X-Wave Specialty Coffee. Cleanse mo muna tayo ng palate just to rinse our palate para mas matikman natin yung full potential ng coffee natin. So that is soda water. So iinumin ba lahat o magbumumog? Anong gagawin? Just a little para lang Gano'n yung a little? Konting-konti lang. Titigan niyo pong mabuti kung gaano kabusisi. Siguro napakasarap niya na, no? We'll see. Actually, the coffee depends on kung sino yung makaka-appreciate talaga sa kanya. So, walang masarap, walang hindi masarap na coffee. Kasi nagiging bias tayo pag sinabi natin masarap. It's because iba't-iba tayo ng taste palette. Para mga chef. Sa bagay, nag-iintindihan kita dyan. Kasi kaya nga may mga kape na iba't-ibang flavors, yes, no? Tulad nga ako, halimbawa, ako ang paborito ko, kape latte. Yan, latte ako. Ay, medyo dati kasi sa Spanish, Spanish. Pero dahil nga condensyon, yes, medyo umaapaw sa sweetness. Medyo nag-switch ako dun sa mas madali ko siyang ma-adjust. Yes. So, let's brew coffee. So, sa brewing ng coffee ko, meron akong different intervals para mas makuha ko yung ideal taste of coffee. So, yung intervals na yun is specifically made for X-Wave na recipe. Uy, ang bango, ha? Naaamoy ko mabango. Okay? Wow, galing. So, every intervals, siguro around 30 to 35 seconds, inaantay ko siya mag-drip down. And then, another pouring ulit. So, meron akong 5 pours. So, next week ko pa iinumin yan. Pero, doon natin siya ma-appreciate after brewing, yung process. Okay, kaya special, no? Yes. So, ito na nga. Ayan, Food Explorers. Ito na po, titikman ko na po yung plain coffee pa lang nila. Wala pa yung mineral drops. Yeah. Sarap. Oo. Okay. So, yan. So, bakit dalawa? Magto-toast ba tayo? Kasi we have 2 different mineral drops. So, we have floral and then balance. So, this one is more on vibrant side. This one naman is more on fruit side. So, you can compare it. Then, ang una ko muna titikman ay yung nilagyan na floral minerals. Tikman natin. Lasang sampagita. Oo, kaya pala floral. Pero masarap na ubos ko, ha? Tapos na-control niya yung strongness ng coffee. And then, ito na po. Ito namang isa. Ayan. Kung saan yung balance naman ang pangalan ng minerals na nilagay niya. Nag-iba siya. Oo, nag-iba din siya. Yes. Again, yung strongness niya bumaba na. Yes. Oo, pero kung papipiliin ako, mas gusto ko to. Yes. At dahil paborito ni Viveka ang lattes, pumasa kaya sa kanyang panlasa ang isa pang bestseller ng X-Wave na Iced Volcano Latte?
Nakikita yung powder sa ibabaw, activated charcoal daw. Tapos yung black ink, food grade po. Ibig sabihin, food coloring. Tapos, sa ilalim daw lang daw ang steer. Ay, grabe, ang sarap. Magkano to? Nagde-deliver ba kayo? Oo. Naku, ang sarap po. Yung kanyang creaminess na sumalo dun sa kakaiba nilang kape, masarap na agad. Nagdagdag pa yung kanilang black ink at saka yung kanilang activated charcoal. Ang sarap po, grabe. Try nyo po. The cafe also serves a hot version of their famous drink with matching latte art pa. Masarap din siya. Though, mahilig lang talaga ako sa malamig, no? Ito namang isang to, it's like sa mga mahilig sa maiinit na coffee, no? Perfect po ito sa inyo. At the same time, mukhang healthy siya kasi nga, because of the activated charcoal na nakalagay. And finally, to complement your specialty coffee, pwede ka ring umorder ng snacks tulad ng kanilang cheesy nachos and burger that comes with a juicy beef patty and mushroom sauce. Ang sarap. Wala naman nakaibang masasabi, masarap talaga. Perfect lalo pagka pupunta kayo dito, mag-merienda kayo. Achieve. Ang mahilig talagang kumain ng ganito. Naku! Saktong-sakto. Shane Saba. Panalo sa'yo to, my dear. Oo. Naku, mukhang marami kayo ipapauwi. Kailangan magdala kayo sa taping namin. Susunod, para sa Rap sa Ruleta dish ni Annalyn, gagawa tayo ng deconstructed version ng sinigang na isda sa miso. We have here yung ating miso paste. And then, yung ating tamarind powder. We're just gonna mix this together. Ito ngayon yung ipapalaman natin doon sa ating isda. Hi Food Explorer, ako si Anthony Dignasan, owner ng Mongkay sa Bulaluhan. Start kami ng etong restaurant na ito ay noong December 26, 2020. Actually, ito yung pagkatapos nung yung unang luwag ng ECQ. Kaya lahat ng mga riders, mga turista, mostly sila yung mga market namin. And then, nag-start na rin na nakilala yung DRT. Kaya, ayun, halos lahat ng mga customers namin nagustuhan dito dahil sa ambience at saka doon sa mga sarap din ng mga ano namin. Pangunahin namin na putahe, siyempre bulalo. At yun naman talaga ang unang-unang nagugustuhan nila o nagustuhan ng mga customers. Ang alam mo yung kare-kare, tapos ang kadalasan din yung nagugustuhan yung yung lechon na sisig, tapos yung juicy lechon, meron din kami mga prito, yung mga katulad ng Shanghai, mga dynamite. Sa pagdating naman sa isda, yung sinigang na salmon, isa rin siya na nagugustuhan din. Actually, nag-iisip talaga kami nung pupwestuhan ni Mrs. Sabi ni Mrs., parang maganda rito dahil kasi overlooking. Tsaka yung talagang kitang-kita yung bundok, tsaka yung mga puno. Tapos, doon na lang ako nag-isip yung idea kung paano gawin yung kubo. And then, dinrawing ko lang doon sa gumagawa. Tapos, pati yung setup. Hanggang sa nabuo na namin tong kubo na to. At yun naman, naging effective talaga, lalo sa mga turista.
po namin kayo once na pumunta po kayo dito sa DRT, pumunta po kayo dito sa Bongais Bulaluhan, at saka may enjoy nyo yung pagkain dito. At syempre, yung ambience namin at yung masasarap na pagkain. Thank you for watching Food Explorer. Sana makadalaw kayo dito. Okay po. Salamat po, sir. Production team, the technical, art depth. Tingnan namin ang paboritong isda at mga gulay ni Annalyn. Oras na para iluto natin ang putahing pagsasaluhan namin mamaya. Kumukuha lang ako ng inspiration from our favorite sinigang sa miso. Kaya bibigyan ko lang siya ng ibang atake. So here's our mustasa. So ang gagawin ko, yung miso natin, miso paste natin and our sinigang powder, siyang ipang papatimpla ko doon sa ating fish fillet. Tapos, babalutin ko nitong ating mustasa and then lahat ng gulay na napili niya, igigisa ko na lang para pinaka-garnish or on the side. Pinipili ko lang yung mga malalaking dahon. Yun yung mas madaling ipambabalot doon sa isda. What I'm preparing to do here is, yun nga, iba-blanch natin. Kasi kapag hindi nyo binlanch yung dahon, ito mapapansin ninyo, kunyari i-roll yun natin. Ayan o, malutong siya masyado, nagsasnap yung mga stem niya. Para maiwasan yun, iba-blanch lang natin siya mabilis. We have here yung ating miso paste. And then, yung ating tamarind powder. We're just gonna mix this together. So we have here a very thick paste. It's like clay consistency ng ating miso paste at saka ng tamarind powder or sinigang mix. Ito ngayon yung ipapalaman natin doon sa ating isda. Then some of the paste doon din sa labas. So yung ating mustasa, yun yung ipangbabalot natin. So we have here yung ating pampano fillet na napalamanan natin or na-season natin ng miso paste at saka ng sinigang powder. Nirap natin sa blanched na mustard leaves or mustasa. So at this point, ready na ito. Yung sa pinakailalim, typically hindi kasi nagagamit tong compartment na to for anything. Talagang nagsisteam lang siya. But since we have mga fish bones, I would use that. Pati na rin yung ulo.
para makagawa tayo ng sarili nating kaldo. And then dun sa compartment kung saan natin ilalatag yung ating isda, lalagyan ko naman ng dahon ng saging. And yung ating isda. So we're just going to steam this for about 15 to 20 minutes. At habang niluluto natin to, sosotay naman natin yung ating pang-garnish. For our garnish, maghihiwa lang tayo ng okra, kamatis,